Ito, tila sinasabi nila na fake news daw si Pangulong Duterte. Fake news nga ba o mali lang yung tanong ninyo kaya iba ang sagot ng ni BBM? Saksi, si Ivan Mayrina. Yung mga bangko, hindi mo na kalagpas iluwid blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Una sa lahat, nanggaling po ito kay Congressman Ungab na ngayon ay representante dyan sa Davao. At itong si Ungab, hindi lamang po ito simpleng representante. Dati rin po itong naging chairman ng appropriation. So alam niya po ang takbuhin dyan. Alam niya po kung anong klase at papaano nagkakaroon ng gaguhan dyan sa appropriation. Tuloy natin, ha? Ni Ungab, 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget ang may mga blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority. Ayan, tingnan mo ha, tingnan mo yung ayan. Delete the amount in figure 74. Naku po, antindi nito. Hindi ito million and replace with blank. Okay. After the acronym PCA, delete the amount in figures. Naku. Ang total, naku. Antindi na mga blanco na ito, dinaig pa yung yung mga cheque dyan. Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small-scale irrigation projects. Grabe. At sa agricultural machines, Nako. equipment and facilities. Nako. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriation. Naku po. Ang BICAM Unprogram appropriation. Bakit blanco yan? Alam naman natin pagka unprogram appropriation, wala pang pinaglalaan ng pondo. Pero blanco. Anak ng tutsang kalabaw, blanco. Sa madaling salita, pag blanco, blanco. So pwedeng lagyan, di ba? Alam mo ako, pag pumipirma ako ng cheque, ang talagang unang nilalagay ko dyan, yung amount. Di ba? Kunwari, para kunwari itatransfer ko amount at saka kung si kaninong kung kanino you pay to ganyan, di ba? Importante 'yun kasi at least kung malagay mo na 'yung amount hindi na mababago 'yan, di ba? Tapos yung pay to importante rin 'yan para yung nagnakaw hindi na pwedeng na mapunta sa kanya kasi nakasulat na 'yung pay to. Dito blanco. Unprogram. Ibig sabihin, wala. Hindi alam kung saan dadalhin. Tapos, blanco pa yung amount. Ay, napakatarantado ng gumawa nito. report ang resulta ng pagtutugma. Nako! Ayan. Eto, mamaya tingnan nyo. Importante itong apat na to. Etong sa kaliwa, si Romualdez. Etong nasa kanan ni Romualdez, sinibak na si Zaldico. At ito naman sa kanan ni Zaldico, walang iba kundi si Grace po. Alam na natin yan, Karakas yan. At si Escudero. Nako. Tuloy. Parang magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Nako. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate. Pagka, linawin natin to, napaka-importante. So the House. Magiging General Appropriations Act. Ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB. Yung General Appropriation Bill, yan po yung manggagaling sa BICAM. Tapos, pag pinirmahan na, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. Ang linaw po sinabi ni Ungab. Senate
and the House, sabihin yung mga congressman natin na ulupong, sila daw po ang nag-ratify. Sila daw po ang pumirma ng blankong budget. Ulitin natin para sa mga tanga. Kasama na ilang media. Ang pinirmahan na blanko ay yung galing sa BICAM. Pinirmahan yan, niratify ng Senado, yung mga pumirma. Although wala ito sila, sila Bato. Ito yung mga pumirma, mga senador at mga congressman. Yan yung pinapakitang blanko. Sa madaling salita mga kababayan, ang sinasabing pumirma ay mga mambabatas, hindi ang presidente. Walang sinabi si Ungab at ganun din si Pangulong Duterte na sinabi niyang, Mr. BBM, pinirmahan mo ay blanko. Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Wala rin sinabi si Ungab. Pero tila na ang pinalalabas ng media sa pamamagitan ng tanong nila na mali. Tinanong nila si Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, pinirmahan mo daw blanko. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte na ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanko. Ang sinabi nila, BICAM. Hindi ng presidente. Ito, tanga lang kayo? Bobo kayo o nananadya kayo? Kasi, ano yan? Hindi nyo alam? Ang pinagkaiba ng ginawa ng BICAM at yung ipinirmahan ng Pangulo, magkaiba ho yun. Kasi tandaan ninyo, may proseso yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Tuloy natin. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Yan na pinagugulo ng ilang media eh. Pinagugulo na ilang media eh. So ibig sabihin, apektado ang GAA. Okay, ipapaliwanag natin. Ituloy lang natin. Mamaya, unya-unya, explain ko sa inyo. Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas. Kita nyo ha? Pareho sila ng sinasabi ni Marcos. He is lying. Kasi hindi naman ako, sabi niya, hindi naman ako maaaring pumirma ng blanco in Tagalog. Tama naman siya eh. Tama si Bongbong doon. Hindi naman talaga siya pwedeng pumirma ng blanco. Pero hindi naman yun ang sinabi ni Duterte. Hindi rin yun ang sinabi ni Ungab, pumirma ka ng blanco. Walang sinabi si Ungab, walang sinabi si Pangulong Duterte na pinirma ni Bongbong ay blanco. Pero bakit ganun ang tanong ng media? Mr. President, sabi ni Duterte, pumirma daw kayo ng blanco. Naturalmente, ang sasagot ni Bongbong, he is lying. Hindi ako pwedeng pumirma ng blanco. Nagigets nyo? Mali kasi yung tanong, kaya mali ang sagot. Abay, gago pala talaga itong media eh. Tapos ngayon, ito pinalalabas. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Alam nyo ba na ang gumawa ng fake news ay criminal act? Nasa batas natin yan. Tingnan ninyo, ha? Lalabas na naman dito ay fake news si Pangulong Duterte, nagpapakalat si Pangulong Duterte ng fake news. Yan ang lahat na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero sandali, linawin natin. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte, Hoy! Bongbong! Hoy, Bonet! Bakit mo pinirma na blanco? Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Gago ba kayo? Media tinutukuyan ko dito hindi ko si Bersamin. Kaya lang, bakit ganun kasi ang packaging ng media? Na tila
sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ang pumirma ng blank. Wala akong sinabi ang Pangulong Duterte na pinirmahan ni Pangulong Marcos na blanco ang GAA. Walang sinabi. Ang sinabi, yung niratipika ng BICAM, at ibig sabihin po nun ng Senado at ng Kamara ay blanco. Pero pagdating doon sa Pangulo, merong nang nag-fill up. Yun ngayon ang dapat nating habulin, yung animal na yun. Pero ang punto pa rin dyan, bakit bilang senador, bilang congressman, pumirma ka na blanco? Responsibilidad mo yan. Tangina, gago ka ba? Sorry pero gago ka ba? Ako, pumipirma rin ako ng kontrata ng artist ko. Pipirma ba ako na the talent fee of Mocha Girls is blank? Pirma ako. Tapos pipirma rin yung client ko. Sino ang gago? Pareho kami. Bakit? Pwede kong patungan yon. Pwede kong gawing 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Tapos sabihin niya, hindi wala, blanco yan. Ibig sabihin, pwede 10 piso lang budget niyan. 100 lang. Nagigets yung ibig sabihin? Kasi nga, blanco. At walang matinong tao. At lalong-lalo na, ikaw ay opisyal ng bayan na to, na pipirma ka ng blanco. So ang may kasalanan dito, mga congressman at mga senador, particular na yung BICAM. Mamaya ipaliliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng BICAM. Ituloy muna natin ito. Mas Bersamin, tinawag na fake news sa mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanco. Malisyoso at kriminal anya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Tingnan nyo na. Explain lang natin punta na po tayo sa sandaling explanation laang para mas maliwanagan kayo kung ano ang tunay na nangyari. Ayan, ilabas. Magdo-drawing tayo, First time to, magdo-drawing. Pangit po ang sulat ko, pagpasensyaan nyo na. Pag nagreklamo kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Eto, sisimulan natin. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito natin ilagay yan. Shh, bakit mo na? Dali. Shh, buray natin yan. Okay. Ito na. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito. OP, o Presidente, Office of the President, nag-uusap sila ng Department of Budget Management, DBM. Diyan nagsisimula ang budget. Inaayos nila yan. Usap sila. Mr. President, ganito kailangan ng departamento ito. Mr. President, ganito. Usap sila dyan. Okay? After nyan, okay? Dadalin ngayon yan sa legislative branch. Sila po ang mag-check. Sino po yun? Sila po ay ang senador. Pupunta yan dyan. Yan natin. Pupunta yan sa Senate at House. Ibig sabihin, House of Representative. Senate and House. Diyan pupunta yan. Okay? Ngayon, pag pinag-uusapan nila, yan yung pinag-aaksayan ng sobrang tagal. Anong responsibility nila? Busisiin ang bawat departamento kung, nagamit nyo ba? Saan nyo ba ginamit? Ganito. Bawal pong magdagdag itong mga senador at mga house, itong mga congressman natin. Bawal po silang magdagdag, pakialaman ng budget. The only thing they can do, sasabihin nila, ganito yan. Hindi pwede ito kasi ganyan, ito yan. Dahil mali ang paggamit nyo, hindi maganda yung paggamit nyo, ganito. Pag-uusapan nila yan. Hindi sila pwede magdagdag dyan. Ibig sabihin, gusto namin ng dagdagan tong budget nato. Dadagdagan namin yung budget. Hindi yung pwede. Okay? After ng Senate, separate po yan Senate and House. Separate na gagawin nila yan. Magsasama sila ngayon. Pagsama niyan, ganyan yan. Magsasama yan sa tinatawag na BICAM.
Ibig sabihin yan, BICAM is dalawang house. Ibig sabihin, dalawa. Yung lower house at saka yung Senate. Pagsasama sila, yan yung pumipila-pila sila, mahaba silang ganun para silang, alam mo yun sa mga parliamentary ganun, mag-uusap sila, ito, ganito na pag-usapan, bla 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 bla, ganyan. Pagkatapos niyan, pupunta ngayon sila doon sa small committee ng BICAM. Sino ho yun? Yun na. Ayan na, nagsisimula ng himala. So pagkatapos pag-usapan na sobrang tagal-tagal, Hindali, magulo to. Ayusin natin para hindi Ayusin muna natin. Ayan, sorry naman. Ayan. Kasi hindi po talaga ako marunong masyadong dito yan, ha. So, Senate at saka House, HOR nalagay natin, House of Representative. After nyan, pangit mo talaga magsulat, BICAM, di ba? Pagkatapos ng BICAM, pupunta yan dun sa 4. Sino yung 4 na yan? Yung pinakita natin kanina. Si Speaker, yung kanyang finance na si Zaldico, si Grace Po, finance ng Senate, at saka ng yung Senate President. Sila ho yan. Yung 4 na yan. So mula dito, sa taas, nagsisimula, Office of the President, Senate, pinag-uusapan ng matinding malupit na malupit yan. Ganun katindi yan. Akala mo mga seryoso. Ayusin natin yan. Pero, ang nagdi-decide din ay itong small committee na to, small committee na yan. Yung 4. Yan lang din mo magdi-decide. Sa katunayan, sinabi nga ni VP Sara Duterte, ang nagdi-decide laang yan ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico. Yan yung sinasabi niya. Bakit pa natin pag-uusapan to? Di ba, nung humarap siya? Bakit ba tayo magtatanungan dito? Kayo rin naman magdidesisyon. Tama si VP Sara dun. Isipin mo, dito sa Senate and House, dito, yan, Senate and House. Patatawag nila lahat ng departamento, kakausapin lahat ng USEC, Secretary, ASIC. Ano ba ginagawa mo yung budget mo? Kaganyan-ganyan sila. Naalala ko, iniipit nila ang PCO noon dahil kay Mocha. Bubula mga bibig niya, mga animal na yan. Tapos, babaguhin din naman yan ng BICAM, yung mas maliit na grupo, I think more or less, less than 10 yan 10 from Senate dito sa BICAM, 10 from House of Representative. Tapos, pag-uusapan na naman yan. Pag-uusapan na naman ito mga to. Pagkatapos, babaguhin din naman ito. Ang revelasyon pa nga ni VP Sara Duterte, magdidesisyon din naman yan si Romualdez at si Zaldico. Kasi nga si Zaldico pa yung dating chairman ng appropriation na di umano sinibak ni Zandro. Sibak. Okay? So sila naman din daw magdi-decide. Sige, pero sige, para naman hindi na natin sila lalagay dyan. Nandito na sila sa baba. Okay? Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Okay? Dito, pupunta yan sa magpiprint. Saan yan? Nasa HOR yan. Nasa House of Representative yan. Nandyan yan. Okay? So dito, sa BICAM, sinasabi ni Ungab at sinang-ayunan dito sa BICAM, bilugan natin. Sa BICAM, sinasang-ayunan ni Pangulong Duterte yung sinabi ni Ungab na diyan, blanco. Blanco daw yan. Pinakita kanina, mga blanco. Di ba? So, sino pumirma dyan? Tanungin ko kayo. Di ba? Walang iba kung hindi yung mga senador at saka mga congressman. Hindi ho ang presidente. Yan ang sinasabing blanco. Makay dyan. Kaya lang, may nagsabi sa akin, di ko na lang sasabihin ko sino, isang congressman, na talagang nangyayari yan. Taon-taon daw yan. Mapag-uusapan nila dito, may konklusyon na dito, pero pagdating dito sa printing,
Diyan na nagkakaroon ng himala, kasalanan ba? Maglagay ako ng numero. Isang himala. Diyan daw nagkakaroon ng himala. Saan yan? Sa House of Representation. Representative. Sa madaling salita, diyan daw nagbabago ang ilang mga numero. Sa katunayan, yung nakausap ko ng congressman, dito daw, ipalitan natin ng kulay blue. Dito daw, may budget siya. Dito, may budget daw siya yung congressman na nakausap natin. Dito. May inalat na para nga sa mga proyekto. Pagdating daw dito, hindi itong panahon na ito dati nung unang yung panahon na siya pa ay congressman. Pagdating na daw dito, nawala na yung budget. Kaya nga daw siya nagtataka, sandali. Kinungklud na natin dito, pinirmahan na natin dito. Tandaan nyo pumirma to. Dito, pinirma niya ng lahat ng mga congressman. Si congressman ganito, si congressman ganyan, si congressman ganyan. Yung pinirmahan nila yan. Okay na, is na budget. Pagdating dito, nababago daw. Dito, dyan. Nababago daw. Ngayon, after nyan, babalik ngayon yan. Babalik. Dali. Chotomate. Babalik daw yan dito. Sa presidente. Hindi sa DBM, sa presidente. Pagbalik dyan na siya pipirma. So nagkaroon ng hocus-pocus along the way from BICAM going to here. Nagkaroon ng hocus-pocus doon. Alinaw ng drawing ko, di ba? Nagigets nyo? Diyan nagkakaroon ng hocus-pocus. Yan yung sinabi ni Ungab, yan din yung sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. Nagigets nyo? So, hindi po totoo na nagpapakalat ng fake news si Ungab at si Pangulong Duterte. Ang fake news talaga ay yung mga medyang mali ang tanong. Bakit? Ano sinabi nila? Sinabi nila na dito daw, yan, diyan daw sa presidente yung blanco. Walang sinasabi si Pangulong Duterte at si Ungab na dumating sa presidente yung printed na budget na blanco. Kaya may punto rin yung sinasabi ni Marcos at ng DBM na sinasabi nila, hindi blanco yan Hindi blanco yan. Nung dumating sa amin yan, hindi blanco yan. Hindi maaaring pumirma si Marcos dyan ng blanco. Tama naman yun. Hindi nga blanco nandito na. Pero dito, sa baba, dito, dyan, dito sa BICAM, dyan, blanco yan. Yan yung sinasabing illegal, kriminal, na pipirma ka ng blanco. Tama, mali. Sinasadya lang nilang imali yung tanong kay Marcos para sumagot si Marcos ng palaban. Di ba? Kasi tama nga naman. Kung ako rin yung magagalit din ako. Anong sinasabi niyong pumirma ako ng blanco? Wala namang blanco nung pagdating sa akin. Tama naman siya. Kaya lang, mula doon sa BICAM, papunta doon sa printing, ayun na, nagkaroon na ng himala. Ang tanong, sino kaya yung gunggong na nag-fill up nung blanco na yon? Una, yun ang unang tanong. Sinong naglagay doon? Pangalawa, bakit ang mga congressman natin at senador sa BICAM, yung membro ng BICAM committee, ay pumirma kahit blanco? Yan ang dapat idemanda. Kasi hindi ka dapat pumirma ng isang blankong budget. Bakit mo pinirmahan na blanco? Dapat managot yung mga pumirma. Nagigets nyo? Hindi pa pwede yun. Kasi trabaho mo yun. Responsibilidad mo yun bilang isang mambabatas. Nakaatang sa'yo yung responsibilidad na gamitin ng tama ang pera at tax ng bawat Pilipino.
Pangalawa, kung blanco yan, sinong gago ang nag-fill up noon bago during or before ma-print yung mismong act na, yung batas na. Kasi batas ang tawag dyan eh. Kaya nga sa Kamara dinidiscuss yan. General Appropriation Act. Pirmado na yan. Pinrint na yan. Ibig sabihin, before the printing, may nag-edit. AI kaya yun? Ang tanong, pangatlong tanong. Ito pa matinding pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Meron kayang kinalaman yung pagkasibak di umano ni Zaldico o yung pag-declare ng vacant ni Sandro Marcos sa Komite ng Appropriation? Meron kayang kinalaman yun kung bakit nawala siya? Kasi dahil sa nangyari dito, sa budget na ito, na maaari, hindi ko sinasabing ito, ang nangyari. Maaari na na-discover nila yan. Bakit blanco yan? Sinong gumawa niyan? O di kaya, baka na-discover nila na, uy, blanco lang yan, ba't nyo nilagyan? Sino naglagay dyan?